Hi! Hello! Good morning po sa inyong lahat. Today is Monday. Tayo ay dadako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dito lang sa nag-iisang si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Mulat ang inyong mata, buksan ang iyong tenga, makinig at manood sa devosyong ito. Matuto at ipamuhay at ibahagi ang salita ng Diyos sa inyong kapwa. Ang Diyos ang siyang magpapala sa inyo, sa inyong pamilya. Purihin ang Diyos. Ito po, Pastor Sunny na nagsasabing, laging masaya. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and pride. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the blind. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the blind. I will be still, know you are God. Maraming salamat po sa awiting ating napakinggan. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, ang unang araw pagkatapos ng linggo, Panginoon, ang Monday, Ikaw ang magpala at mag-ingat sa aming lahat. At nawa ay patuloy na ang kalusugay pagkaloob sa amin, sa bawat pamilyang, sa bawat nanonood at nakikinig ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Ang topic po natin ngayon, Living Hope, the Resurrection of Christ. Examining how Christ's resurrection give us living hope.
1 Peter chapter 1 verse 3. Sabi sa Tagalog, buhay na pag-asa ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pagsusuri kung paanong ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. 1 Peter chapter 1 verse 3. Our text, ang sabi ay ganito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of His great mercy, He has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Si Pedro ay binuksan ng kanyang liham o aklat sa mga salita ng papuri para sa Diyos at Ama, sa kanyang anak, si Jesucristo, na nagpapaalala sa mga mambabasa ng kaligtasan ay isang kaloob at awa ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Pedro sa mga mananampalataya, bibigyan ng buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Pedro nang sabihin niyan tungkol sa isang buhay na pag-asa? Sinabi ni Pedro ang bagong kapanganakan, new birth, ang nagbibigay ng buhay na pag-asa, na nagpapatunay na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Kung papanong ang isang sanggol ay walang ginawa upang maisilang siya, nakararanas tayo ng muling pagsilang hindi dahil sa kung sino tayo o kung anumang nagawa natin. Tayo ay pinanganak ng Diyos. Sabi yan sa 1 chapter 1 verse 3. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Ang kaligtasan ay nagbabago kung sino tayo. Ayon sa Corinthians 5:17, if anyone in Christ is a new creation, all things are passed away. He is new. Na ginawa tayong patay sa kasalanan at buhay sa katwiran kay Kristo. Sa Efeso 2:5, ang bagong pagsilang na ito ay nagsisilbing dahilan ng pag-asa natin, ang katiyakan ng kaligtasan. Madalas na tinatawag ng mga komentarista ng Biblia si Pedro bilang apostol ng pag-asa. Sa talatang ito, iniugnay ni Pedro ang ating bagong pagsilang, the new birth, ang ating kaligtasan, our salvation, sa idea ng isang buhay na pag-asa. Ang pag-asa na binabanggit ni Pedro ay hindi ang pag-iisip na karaniwang iniugnay sa salitang pag-asa ngayon. Maaari nating sabihin na sana ay hindi umulan o sana ay makapasa ako sa pagsusulit o sa exam. Ngunit hindi ito ang uri ng pag-asa na nasa isip ni Pedro. Ang terminong Grego para sa pag-asa ay sa CPI nangangahulugan ng isang sabik, may tiwala na pag-asa. Ang pag-asang ito ng mananampalataya ay hindi lamang buhay, kundi masigla. Isang pag-asa na nabubuhay, hindi tulad ng walang laman. Patay ang pag-asa ng mundong ito. Ang buhay na pag-asa na ito ay nagbibigay ng lakas, buhay at aktibo sa kaluluwa ng mananampalataya. Nabubuhay tayong ng may malaking pag-asa, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Ang ating buhay na pag-asa ay nagmula sa isang buhay na mangmuli na tagapagligtas. Ang buhay na pag-asa ni Pedro ay si Jesucristo. Ikaw at ako para kay Kristo. Ang apostol ay nagsasalita sa mga Kristiyanong dumaranas ng pag-uusig sa Asia Minor. Ang kanyang mga salita ay sinadya upang pasiglahin sila sa kanilang mga problema. Panatag ang kanilang kinabukasan dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kanilang pag-asa ay sa kanyang tagumpay laban sa kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Ano man ang kaharapin
ng mga inuusig na mananampalataya sa mundong ito ay hindi maihahambing sa mga pagpapala ng hinaharap ng muling pagkabuhay sa darating na buhay na walang hanggan. Ang buhay na pag-asa ay nakaangkla sa nakaraan. Si Jesus ay bumangon mula sa mga patay. Ito ay nagpapatuloy sa kasalukuyan. Si Jesus ay buhay at ito ay nananatili sa buong hinaharap. Si Jesus ay nangako ng walang hanggang muling pagkabuhay. Maraming verse po yan na ating mababasa kung ating i-research. Ang buhay na pag-asa ay nagbibigay daan din sa atin mamuhay ng walang kawalan ng pag-asa habang nakaharap natin ang pagdurusa, pagsubok sa kasalukuyang buhay na ito. Kaya hindi kami sumusuko kahit na ang ating panlabas na pagkatao ay mawasak, ang ating pangloob na pagkatao ay nagbabago araw-araw sapagkat ang ating panandaliang magaang paghihirap ay nagbubunga para sa atin ng isang ganap na walang kapantay, na walang hanggang bigat ng kalwalatian. Kaya hindi tayo tumutuon sa nakikita, kundi sa hindi nakikita. Sapagkat ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Brothers and sisters in Christ, ang layunin ng ating buhay na pag-asa ay inilarawan sa 1 Pedro chapter 1 verse 4 bilang isang mana na walang kasiraan, walang dungis at hindi kumukupas na iniingatan sa langit para sa inyo. Tayo ay may pamana na hindi maapektuhan ng kamatayan, mabahira ng kasamaan, ukukupas ng panahon. Ito ay kamatayan, patunay, kasalanan, patunay, at edad, tunay. Ang pamana na ito ay hindi mabibigo dahil ang Diyos ay nagbabantay at nag-iingat nito sa langit para sa atin. Ito ay ganap na ligtas. Talagang walang makasisira sa katiyakan ng ating mana sa hinaharap. Hindi mabubuhay ng matagal ang mga tao nang walang pag-asa. Ang pag-asa ay nagpapanatili sa atin na dumaan sa masasakit na karanasan at takot kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa isang bumagsak na mundo kung saan ang mga tao ay nahaharap sa kahirapan, sakit, gutom, kawalang katarungan, sakuna, digmaan gaya ng nangyayari ngayon sa Ukraine, Russia, sa Israel at Hamas at mga terorismo. Kailangan natin ng buhay na pag-asa. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso 2:12 na ang mga wala kay Kristo ay walang pag-asa. Ang mga mananampalataya ay binibigyan ng tunay at malaking pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang pananahan ng banal na Espiritu, ang buhay na pag-asa na ito ay nagbibigay buhay sa ating mga isip at kaluluwa. Binabago nito ang ating mga inisip, salita at kilos. Sa sandaling patay sa ating mga kasalanan, tayo ngayon ay nabubuhay na may pag-asa ng ating sariling muling pagkabuhay. Ang buhay na pag-asa ng mananampalataya ay matatag at ligtas. Taglay natin ang pag-asang ito bilang isang angkla sa kaluluwa. Matatag at ligtas, pumapasok ito sa inner sanctuary, sa likod ng kurtina nung mapako si Jesus na punit ang kurtina at pumasok sa kaloob-looban ng altar. Si Jesus ay pumasok doon para sa atin bilang isang tagapagmana, tagapagpauna, sapagkat siya ay naging isang mataas na saserdote magpakailanman ayon sa orden ni
Melchizedek. Sa Hebreo 6:19-20, si Jesucristo ang ating tagapagligtas na ating kaligtasan, ating buhay, pag-asa. Sa Kanya lang tayo kakapit ng mahigpit at hindi tayo mawawalay. Yan. So brothers and sisters, shout out sa lahat na may birthday at nagdaraos ng wedding anniversary. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, nawa ay napagpala ang iyong mga anak na nanood, nakinig, at nawa isa puso at isaisip nila ang iyong mga salita, isa pamuhay at ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao, Panginoon, pag sila ay maligtas din. Pagpalain mo ang may mga wedding anniversary at mga birthdays from sa week na ito, Panginoon, sa Monday na ito, at ingatan sila, bigyan ng marami pang buhay at anibersaryo ng kanilang kasal. Ikaw ang magpala sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, dumating na naman po ang oras ng ating pansamantalang pamamaalam sa portion na si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Don't forget to subscribe and like at pindutin din ang bell button para agad mapanood ang mga bagong videos na naka-upload sa YouTube. God bless you all. Praise the Lord. I love you all.